Sayo kayo may boto si Pedrito Castillones. Naghinam-hinam na siyang iboto ang yes sa plebisito karong adlaw aron sa hingpit nga masyudad ang Mati. 1903, namugna ang Mati isip munisipalidad sa Davao Oriental. So far, dugay nang gipangandoy ni sa mga tao din So karon nahimog gusto na gyud. Kami lang BIs nagpaabot mi og kadtong mga nadiri sa list of voters nga mangboto karon. Ang official ballot lahi gyud siya intended for June 18 yung plebiscite election. This is the day that we have been waiting for, Mati to become a city. Ang puko lang, of course, yes, should win. I hope it wins. No? Ang election officer, yun ang chairman, no? Chairman ng Municipal Plebiscite Board of Canvassers. Ika-canvass rin natin ng... Karong tuiga, kaduha mi boto ang mga tao sa Mati, Davao Oriental. Una, ang mag-uhay lamang nahuman nga local and national elections. Ikaduha, ang plebisito aron mamahimo nagyong syudad ang Mati. Gikan sa 84 milyones pesos nga internal revenue allotment kon IRA, moabot na kini sa 368 milyones na ang kitaon sa Mati kung syudad na kini. Dakong tabang kini alang sa mga proyekto sa lugar. It's an election. People will vote yes or no. If they say yes, it is plurality will win. Ang atong health program, no, aside from the infrastructure program, she is also interested and committed to pursue with the tourism, no, tourism side sa atong munisipyo. There's no need to raise taxes actually. Kasi if you want to raise taxes, you want to have more funds. Pero 368 plus the local income, that will reach 400 million per annum. Sa pagkahingpit nga syudad sa Mati, hingusgan sab sa mga Matenyo ang pagpalambo sa ilang airport ug magamit na kini alang sa pagpalambo pa sa ekonomiya. Gisugda na sab ang pagtukod sa pantalan sa lugar. Nagpasabot nga andam na ang Mati nga mahimong primera klaseng syudad. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino.